Reputasyon, Part 19. Panggabi yata ang duty mo ngayon, Sam? Tanong ni Mang Tonyo pagdating niya sa resort. Opo, malapit na rin po akong matapos, Mang Tonyo. Sagot ni Samantha at agad na siyang nagpaalam sa matanda. Naglakad na siya papasok sa loob at agad napansin ang kotse ni Ace sa parking lot. Bakit andito pa siya? Sana huwag na muna kami magkita. Bulong niya dahil hindi pa siya handang makita si Ace matapos ng mga nangyari sa kanila. Hi Sam! Bati ni Venus. Nakinagulat niya dahil nakangiti pa ito ngayon sa kanya. Bumuntong hininga lang siya at nagtuloy na sa pagpasok para mag-in. Birthday ko nga pala. Baka gusto mong pumunta mamaya. Yaya ni Venus na lalong pinagtaka niya. Dahil hindi sila magkaibigan. Isa pa, galit ito sa kanya dahil kay Ace. Salamat na lang pero, Sam, nakangiting sabi ni Venus, sabay hawak sa kamay niya. I know may mga nagawa ako sa'yo before, pero you know naman, malapit nang matapos ang OJT natin dito, hindi pa ba tayo magkakasundo? Malambing na sabi ni Venus. Pumunta ka na, birthday ko naman, isa pa. Sorry ko na rin sa'yo yun sa lahat ng nagawa ko dati. Patuloy ni Venus, habang hawak-hawak pa rin nito ang kamay niya. Please, Sam, bago man tayo maghiwalay magkaayos na tayo. Patuloy nito, nagkibit-balikat lang siya. Wala naman sigurong masama kung pumunta na siya sa birthday nito. Isa pa tama naman ito. Malapit nang matapos ang OJT nila, kaya baka nga nais na nitong magkaayos na sila. Sige, saan ba? Nakangiting tanong ni Samantha. Yes, thank you Sam. Masiglang sabi ni Venus at niyakap pa siya. After ng duty natin, kumuha ko ng cottage sa beach doon. Doon tayo magpa-party after duty. Nakangiting sabi ni Venus. Sige sabay na lang tayo mamaya. Sure, thank you so much Sam. Sabi pa ni Venus. Bago tuluyang umalis, napangiti si Samantha dahil kahit papano, mababawasan ang mga taong galit sa kanya. Sinumulan na niya ang trabaho at di ilang beses niyang sinilip kung andun pa rin ang kotse ni Ace. Andun pa rin yon, pero di pa rin niya nakikita si Ace. Asan kaya siya? Sarado na ang opisina nito. Bulong niya at naupo sa buhanginan. Ninamnam ang malamig na simoy ng hangin at naalala ang nangyari kagabi sa kanila ng Ate Lorena. Alam niya at sigurado siyang pinagtatakpan lang ng Ate Lorena si Mrs. Ontiveros kung anong dahilan ay hindi niya alam. Marahil dahil na din sa pagkakaibigan o malaki ang utang na loob ng Ate Lorena sa mga Ontiveros. Kahit na kailangan pa rin maituwid ang mali. Matagal na silang sira sa bayan ng San Roque dahil sa pag-aakalang ang ate niya ang kabit ni Mrs. Bienvenida. Paano nga ba nila maitutuwid ang maling akala ng mga tao sa bayan nila? Ano bang pwede niyang gawin para malinis ang pangalan nila? Nakagat labi siya at malungkot na tumingala sa langit. Nakita niya ang mga bituin na nagkikislapan roon. Hay, nagulat pa siya nang biglang magsalita sa tabi niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Ace na nakatayo sa likuran niya. Kanina pa ba ito doon? Ikaw pala. Tanging nasabi niya at pumasok sa isip niya ang eksenang nangyari sa kondo nito. Na halos gawa na siya nito ng masama. Mabilis siyang tumayo sa kinauupuan at pinagbag ang maong nasuot. Can we talk? Naka-duty pa ako eh.
Sagot ni Samantha at akmang tatalikod na. I'm your boss, remember? Matigas na sabi ni Ace. Huminto siya sa paghakbang at hinarap ito. What? Inis na sabi niya at napatitig sa gwapong mukha nito at hindi nakaligtas sa kanya ang pangingitim ng mga mata nito. Kumunat ang noo niya dahil tila niya, tulad niya, hindi rin nakatulog si Ace sa kakaisip sa mga nangyayari sa kanila. About last night, I'm sorry. Simula ni Ace sa seryosong muka. Nagawa ko lang yan dahil akala ko kung ano na ang nangyari sa inyo ni Rafael. Ace, ano man ang namamagitan sa amin ni Rafael, labas ka na doon. Wala tayong relasyon at... Samantha, listen. Putol ni Ace sa sasabihin niya at hinuwakan ang magkabilang braso niya para maiharap siya rito. I like you. It seems mababaliw ako sa kakaisip ng tungkol sa inyo ni Rafael and I can't even think na you slept with him. I slept with him, yes, but nothing happened, Ace. I can prove you wrong. Inis na sagot ni Samantha at pilit binabawi ang mga braso. Why don't you accept my offer, Samantha? Be mine, please. Pagsusumamo ni Ace. Ligawan mo ako ng maayos, gaya ng gusto ko. Taas mukhang sagot niya at mabilis na binawi ang mga braso. Kung hindi mo kaya, well, I'm sorry. Dagdag ni Samantha nang hindi ito kumibo at nagtuloy na sa pag-alis. Umasa siyang hahabulin siya ni Ace at sasabihing pumapayag na ito, pero nabigo siya. Walang Ace na sumunod sa kanya. Sam, here! Tawag ni Venus nang palabas na siya ng resort matapos mag-out sa time machine. Let's go? Yaya nito. Tumango siya at sumunod kay Venus paglalakad sa beach. I'm sure mag-i-enjoy ka sa party. Nakangiting sabi ni Venus. Tumango lang siya habang nasiisip pa rin niya si Ace. Namataan niya si Ace sa cottage na nag-iinom at nakita siya nito kaya agad siyang nag-iwas ng tingin at binilisan ang paglalakad kasabay si Venus. Pagdating sa cottage na inupahan ni Venus, nakita niyang maraming tao roon at talagang nagpa-party na nagkalat ang mga baso ng alak at ilang pagkain. Look who's here! Sigaw ni Venus nang makapasok na sila sa cottage na halos di na niya makita ang mga naroon sa usok ng sigarilyo. Nagsigawan ang mga naroon na babae at lalaki, pero karamihan mga lalaki. Samantha Santos, sabi ng isang lalaki na agad umakbay sa kanya at binuguhan siya ng usok sa mukha. Iiwasan na siya, pero pinigilan siya ng lalaki sa braso. Ano ba? Saway niya at sinulyapan si Venus na nakangisi habang kumukuha ng sigarilyo. The youngest slut in the town, guys! Samantha! Sigaw ng lalaki na nakaakbay sa kanya. Mabilis niyang siniko ang lalaki at akmang tatalikod ng may humila sa buhok niya. Napatili siya at nilingon ang may hawak ng buhok niya. Si Venus. Venus? Kunot noong tanong niya. You whore? Nakangising sabi ni Venus at tinulak siya. Sumadsad siya sa isang lalaking umuusok ang bibig at hinapit siya nito sa bewang. Bitiwan mo ako! Tili ni Samantha at nagpumiglas. Boys, she's all yours. Bahala na kayo sa kanya. Sabi ni Venus at nagsigawan ang mga naroon. Venus, anong ibig sabihin nito? Kinakabahang tanong ni Samantha habang nagpipilit na kumawala sa lalaking halos amoy na niya ang alak sa hininga nito.
You whore son of a bitch! You deserve it! Nakangising sabi ni Venus. Venus, anong binabalak mo? Naiiyak na tanong ni Samantha dahil tila malinaw na sa kanya ang nangyayari. Niyaya siya ni Venus para ilagay sa panganib at tila alam na niya ang gagawin sa kanya ng mga naroong lalaki. Pagpapasapasahan siya, dudungisan siya. Oh God, help her. Hindi ito pwedeng mangyari. Bakit kasi nagtiwala siya kay Venus? Alam naman niyang sukdulan ang galit sa kanya ni Venus. Ano nang gagawin niya? Paano siya makakatakas sa 4 na malalaking lalaki na to? Paano niya magagawang takasan ang mga ito sa panganib? They going to rape her. Literally, and no one gonna save her. Tanging sarili lang niya ang makakapagligtas sa kanya. Ngayon, pero paano? Ace, bulong niya at tuluyang tumulo ang mga luha. You should stop, Ace. Ang dami-daming babae dyan. Bulong niya sa sarili habang umiinom sa veranda ng cottage na tinutuloyan niya sa resort. Ewan niya kung bakit. Pagdating kay Samantha, hindi niya mapigilan ang sarili. Hindi na niya alam ang gagawin. Dahil aaminin niyang naaakit siya sa Batang Santos. Kahit pa sabihing ilang beses na niyang pinigilan ang sarili na huwag maakit kay Samantha. At ilang beses na ba niyang pinaalala sa sarili na hindi siya maaaring umibig sa isang tulad ni Samantha na mababang uri ng babae. Dahil isa siyang bienvenida at hindi ang isang tulad lang ni Samantha ang nababagay sa kanya. Damn it! Mura niya at muling lumagok sa hawak na alak. Napansin niya si Samantha at Venus na magkasamang naglalakad sa buhanginan. Kumunot ang noo niya dahil alam niyang hindi magkaibigan ng dalawa at alam din niyang ilang beses nang nag-away ang mga ito sa resort. Pero ngayon, magkasama ang mga ito na parang magkaibigan. Sinundan lang niya ng tingin ang dalawa at tinuloy ang pag-inom. Saan naman pupunta ang mga yun? Hindi ba tapos na ang duty nila? Tanong niya sa sarili at kinuha ang cellphone. Tumawag sa front desk ng resort. Ano? Party? Ni Venus? Kunot noong tanong ni Ace. Nang sabihin na nagpa-reserved ng isang cottage si Venus para sa party nito. And she invited Samantha. Bulong niya at mumuntong hininga. Muli ininom niya ang alak ng bote. Hanggang sa maubos ang laman at mabilis na lumabas ng cottage. Ewan niya pero may masama siyang kutob kay Venus. Alam niyang hindi magkaibigan ng dalawa at alam niyang mabait si Samantha at madaling ipahamak. Lumakad siya kung saan sinabing cottage ang pinareserved ni Venus. Medyo malalim na rin ang gabi at karamihan sa mga guest na naroon ay nasa loob na ng kani-kanilang cottage. At tila wala naman siyang nakitang party sa mga cottage na dinadaanan dahil walang music at maliwanag na ilaw. Asan ba sila? Bulong niya at nagpatuloy sa paglalakad. Pero wala talaga siyang makitang nagpa-party. Venus, wag! Narinig niyang tila-tiliyo ni Samantha sa di kalayuan. At lalong binilisan ng paglalakad. At bigla niyang nakita si Venus na lumabas sa cottage at tila may hinahanap sa mga gamit sa veranda at muling bumalik sa loob. Sinundan niya ito at di ilang beses niyang narinig ang mga tili ni Samantha at mga tawanan ng ilang mga kalalakihan. Tama na, bitawan niyo ako! Tinig ni Samantha at mabilis niyang binuksan ang pintuan na naswertehan niyang hindi nakalak. Nakita niyang gulat na gulat ang mga naroon. Hawak-hawak ng 2 lalaki ang magkabilang kamay ni Samantha, habang ang isa naman ay nakahawak sa leeg. Naningkit ang mga mata niya nang makitang punit ang blouse ni Samantha na halos sumilip na
ang mga dibdib nito. Ace, narinig niyang tawag ni Samantha at nalipat ang tingin nito sa kanya. Luhaan ito habang magulo ang buhok at mapula ang pisngi na tila ba ilang beses itong sinampal. Naikuyom niya ang kamao at nalipat isa-isa. Tinignan ang mga lalaking nakapalibot kay Samantha na marahil ay kaedad lang din ni Samantha. Nalipat din ang tingin niya kay Venus. Nahalata ang takot at panginginig habang hawak-hawak ang cellphone. Hindi siya maaaring magkamali. Kinukuhanan ni Venus ng video ang kalaswaang ginagawa ng mga lalaking ito kay Samantha. Napasigaw siya sa galit. Sino naman to? Maangas na tanong ng lalaking nasa harapan si Samantha habang nanatili pa rin itong hawak ng dalawa pang lalaki. Guys, let's go. Utos ni Venus. What? Bitawan niyo siya. Matigas na utos ni Ace. Kung gusto mong makitikim, pagkatapos na namin, manood ka na muna dyan. Sagot ng lalaking nasa kanan ni Samantha at sinubukan pang halikan si Samantha at buti na lang nakaiwas ito. At dumapo ang mga labi ng lalaki sa buhok ni Samantha. Mabilis niya itong sinuntok. Isa-isa hanggang sa mabitawan ng mga ito si Samantha. Napatili si Samantha at napasiksik sa sulok. Tama na! Ace, tama na! Sabi ni Samantha. Umiiyak sa sigaw si Samantha habang kitang-kita ng dalawang mata ang galit ni Ace habang pinagsusuntok ang isang lalaki. Nagsitakbuhan naman ang mga kasamahan nito pati na si Venus na nagsimula ng lahat. I'll kill you! Sigaw ni Ace at muling susuntukin ang lalaki. Nang bigla siyang tumakbo at payakap na pinigilan si Ace. Tama na! Hagulhol ni Samantha. Please, Ace. Tama na. Pagsusumamo niya habang mahigpit na nakayakap kay Ace at humahagulhol na hindi niya mapigilan na tila lalo niyang ninais na umiyak ng umiyak habang nakayakap kay Ace. Go to hell! Sigaw ni Ace ng marahil kumaripos na ng takbo ang lalaki. Ayos ka lang ba? Tanong ni Ace at gumanti ng yakap sa kanya na lalong nagpahagulhol ng iyak sa kanya. Dahil pakiramdam niya, ligtas na siya at wala nang sino mang makakapanakit sa kanya. Those bastard. I'll make them pay. Nagtatagis bagang nabanta nito at naramdaman ang paghigpit ng yakap nito sa kanya at mariing paghalik sa buhok nito. You're safe now, Samantha. Bulong ni Ace at kumalas sa pagkakayakap at hinawakan ang mukha niya na puno na ng mga luha at alam niyang may pasa na rin dahil di ilang beses siyang sinampal ni Venus kanina at hanggang ngayon ramdam niya pa ang sakit. Napamura si Ace habang tinititigan ang mukha niya at bumabayon sa punit niyang damit na halos wala nang natatakpan sa dibdib niya. Napapikit si Ace at di ilang beses niyang narinig ang pagmumura nito. Pinagsalikop niya ang mga kamay sa kahubadan at nagyuko ng ulo. Shit! Mura ni Ace at mabilis na inalis ang suot nitong damit. Medyo basa, pero gamitin mo na kesa sa lumabas ka ng ganyan. Sabi ni Ace at iniabot sa kanya ang puting t-shirt. Nahihiyaman siya pero kinuha na rin niya para matakpan ang sarili. Mabilis niyang sinuot yon na kahit basa ng pawis, naaamoy pa rin niya ang mabangong pabango nito na naghatid sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Doon ka muna sa cottage ko. Huwag na, uuwi na ako. Mabilis na sagot ni Samantha
habang naglalakad sila sa buhanginan. Hindi. Matigas na sagot ni Ace. Nilingon niya ito at nakikita niya ang galit sa mga mata nito. Galit ba sa kanya o sa mga taong gumawa nun sa kanya? Hindi ka uuwi sa inyo ng ganyan. Pero Ace, sa cottage ko, doon ka tutuloy. Matigas na utos ni Ace. I'm okay. Pagmamatigas ni Samantha at lumihis ng daan para makauwi. Samantha, don't push me. May banta sa tono ni Ace. Let's go. Matigas na sabi ni Ace at hinila siya sa braso. Napatili siya dahil masakit ang braso niya. Aray! I'm sorry. Mabilis na paumanhin ni Ace. Gagamatin ko lang sugat mo at magbihis ka ng maayos. Patuloy ni Ace. Tumango na lang siya. Alam naman niyang ginagawa ni Ace yun para maiwasan na kumalat ang nangyari sa kanya sa loob ng resort. Siyempre, pangangalagaan nito ang pangalan ng resort nila. Pagdating sa cottage, kaagad naghanda nang maipapanlinis sa sugat niya sa labi. Pumutok ang labi niya dahil sa malakas na sampal ni Venus kanina. May ilang pasa din siya sa pisngi. Isama pa ang ilang galos sa may dibdib niya. Ito na lang suot mo. Marumi na yung damit ko. Wag na, ito na lang. Okay na ako. Okay na ako dito. Sagot ni Samantha nung matapos malinis ang sugat niya. No, change. Utos ni Ace at iniabot ang malinis na puting t-shirt. Tinanggap niya yon at mabilis na pumasok sa banyo. Tumingin siya sa salamin at kitang-kita niya ang sugat sa labi at pamumula ng pisngi niya at mga kalmot sa dibdib. Hindi niya maiwasang mapaiyak habang nakatingin sa salamin. Oh God, sabi niya at napaupo siya sa sahig at nag-iiyak ng nag-iiyak. Anong mangyayari sa kanya kung sakaling hindi dumating si Ace? Anong gagawin ng mga iyon sa video niya? Samantha! Tinig ni Ace na di niya namalayang nakapasok na pala sa loob ng banyo. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Ace. I'm not okay. Umiiyak na sagot ni Samantha at lalong lumakas ang iyak. Nais niyang ilabas ang sama ng loob. Nais niyang magsisigaw at itanong kung bakit kailangan umabot ang lahat sa ganon. Shh! Don't worry. Hindi ka na nila magagawa ng masama. I'm here. I'm going to protect you, Samantha. Bulong ni Ace sa kanya at naramdaman niya ang pagyakap nito sa kanya. Lalo lang siyang nag-iiyak. Hindi niya alam kung gaano sila katagal sa ganoong sitwasyon. Nakayakap sa kanya si Ace habang inubos lahat ng luha niya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.